Okay, so I just want to remind all members of Kampi para sa kanilang kaalaman, lalong-lalo na yung mga baguhan at mga nakatalaga sa media affairs. Kasi marami tayong affairs dito sa ating asosasyon. So sa mga nakapanood na dito, no, this is just a reminder. Okay, gaya ng sinabi ko, lahat tayo pwedeng magiging media practitioner. Tandaan natin na ang pagiging media o mamahayag ay hindi lamang nasusukat no sa pagiging kasapi ng isang organisasyon gaya ng NPC, KBP or iba pang samahan na gaya ng organisasyong natin no na Kampi. Sapagkat higit na mahalaga ang pagiging aktibo na pagbabahagi o pamamahagi ng mga napapanahong balita, yung mga makatotohanang balita kung saan isinasagawa ang wastong pamantayan ng pamamahayag. This is the most and basic na dapat tandaan natin. Hindi na rin kailangan na papasok pa kayo o maging kawani pa kayo ng isang TV network o radio network o pahayagan gaya ng dati na tri-media ang umiiral. Dahil sa panahon ngayon na meron ng multimedia na tinatawag, di ba? Meron na tayong magagamit na platform gaya ng Facebook at YouTube. Kaya nga ang dami ng vlogger, di ba? Sandamakmak na yung mga online creator na tinatawag. Yun nga lang, kailangang marunong kayong gumamit ng fair journalism. Kaya nga nagkakaroon tayo ng orientasyon na ganito sa mga bagong kasapi. At least, naintindihan nyo din yung batas governing media profession para makaiwas kayo sa asunto o legal na problema at syempre, maging mas maayos at mahusay ang iyong pamamahayag sa mata ng mga viewers at mamamayan. Kaya naman dapat tandaan din natin yung legal na etika. Di ba? Lalong-lalo na ngayon, makabagong media na tayo. Di ba? Kasi sa paglawak ng multimedia ay dumami o lumaki ang hamon. Sapagkat nandyan na yung fake news at misinformation. Nandyan na rin yung sandamakmak na paglabag ng privacy. Nandyan na rin yung online harassment at cyber libel. Diba? Dito nakikita naman natin, kunting ano lang, may nagmumura na, may nagsasabi na ng unsavory words pag ayaw nila yung content mo o yung ibinabahagi mo. So, ganun na yung tao ngayon. No, kaya tayo bilang mamamahayag, no, lalong-lalo na sa inyong mga kasapi ng Kampi, let us observe this religiously and squarely. Kaya nga, mahalagang malaman nyo din yung basic no, about Data Privacy Act of 2012 o yung Republic Act 10173. Kasama na dyan yung Cyber Crime Prevention Act of 2012, Republic Act 10175. Isama nyo na rin dyan yung anti-wiretapping law. Kailangan mapasadahan nyo ito para makita ninyo. No? Mahalaga ang pagsunod sa batas. Diba? Sapagkat ang pagiging mamamahayag ay hindi lang obligasyon. May kasama dyan na pananagutan. At lagi natin isaalang-alang, diba, na kailangan nating i-observe ang professionalismo at integridad. Diba? Yun yung kailangan natin protektahan. Siyempre, higit sa lahat, magsisilbi rin ito na proteksyon upang maiwasan ang posibleng pananagutan, gaya ng nabanggit kong kanina, di ba? O mga kasong kahaharapin na maaring idinudulot o idudulot ng maling paggamit o pagpapalaganap ng impormasyon. Kasi sa pagbabalita at pagtatalakay, hindi basta-basta ano yan. May mga legal na aspeto dyan na dapat natin isaalang-alang para makaiwas tayo sa asunto. And relative to this, remind ko din kayo doon sa foundation of being a journalist. No, lalong-lalo na yung mga bago. O yung pagiging
mamamahayag sapagkat meron tayong karapatang itinadhana ng batas. Yan. Kasi kagaya nga ng sinabi ko, sa ngayon, hindi na kailangang pumasok ka sa dyaryo, TV, at radyo, gaya nung kapanahunan namin, na para makapag-media ka, kailangan pumasok ka dun. No? Ngayon, hindi na. Kasi sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, Article 3, yun yung tinatawag na Bill of Rights, di ba? Section 4, malinaw na guaranteed ang kalayaan ng bawat isa sa atin sa pamamahayag. Di ba? Sabi niya nga doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Yan. Kaugnay nito, nakapaloob din sa Section 7 ng Bill of Rights na yan, ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon. All citizens are entitled of information. Sinong nagbibigay? Siyempre tayo, mga medyaman. So sa ganitong konteksto, tayo ang nagsisilbing tagapamagitan ng katotohanan, tulay, di ba, ng katotohanan at ng publiko. Kung saan ang ating tungkulin ay magsiwalat, magsuri at magbigay linaw sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Kaya mahalagang tandaan din na ang pagiging media, lalo na sa larangan ng investigative research at reporting, itong asosasyon natin, hindi lamang simpleng pangangalap at pagsisiwalat ng impormasyon ang ating gagawin. No? Ito ay isang karapatan, ito ay isang responsibilidad, at higit sa lahat, ito ay napakahalagang haligi ng demokrasya. Kasi sa demokrasya nga tayo. Sa huli, huwag kalimutan na ang isang mamamahayag ay hindi lamang tagapaghatid ng balita, kundi isang tagapangalaga ng katotohanan at tagapaglingkod ng publiko. So tandaan nyo ang aking sinabi, and hopefully wala akong makikita na any member of kampi na magsasalita sa kanyang Facebook ng hindi maganda, diba? Na magsasalita ng hindi makabuluhan. Definitely, lahat na gusto nyong ihayag kung ito ay naaayon sa inyong opinyon, ay karapatan nyo yan. Basta tandaan lang natin, iwasan natin ang fake news, kasi yun yung importante sa ngayon. Huwag basta tayo nagpapalin lang. Kaya lagi nating ugaliing magsiyasat bago nating ihayag ang mga balita, ang mga issue dito sa ating wall sa Facebook. Lagi tayong mag-counter check at mag-validate ng impormasyon. Minsan tinatamad ako, kaya share na lang ako ng share, no? Pero maling practice yun. Kailangan pag may dumating sa ating balita sa wall, i-fact check natin, importante yun. There are so many ways to do that, di ba? Gagamit kayo ng Google, gagamit kayo ng AI, call a friend, and so on and so forth. O maaari nyo kaming tanungin yung mga officers nyo dito sa ating organisasyon. Okay, so hanggang sa muli.